Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At siyempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At siyempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-member ng ating channel membership. Thank you so much! At siyempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si James Startermore. Meron siyang 44 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato. Meron siyang 27 na mga comments. Uzay Neti. Meron siyang 24 na mga comments. Nandyan din si Sam Pagita. Meron siyang 21 na mga comments. And Eseng Mariano. Meron siyang 11 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, today is Monday at very busy day sa mga DDS mga kababayan kasi nga sila ay nag-double time na. Diba, this coming 22 mga kababayan ang next na impeachment hearing dito kay Sara Duterte. Kung tayo ay na-excite noong 14 mga kababayan, yung unang impeachment, mas ma-excite tayo dito sa 22. Kasi noong 14, nakita natin si Ramil Madriaga na marami siyang pasabog. Maraming nagulat, maraming nagpanik na mga DDS, ilalo na ang pamilya Duterte, nagpanik lahat. Diba? So this coming April 22, ito ay very exciting kasi aaten sa hearing itong si Sentre. Not just Sentre, pati rin itong si Boyeng Rimulya at saka si Karandang mga kababayan. Kaya nga diba, double time sila ngayon sa paninira. Ang dami nila mga fake news mga kababayan. Yes, ang daming fake news na ipinakalat na naman itong mga DDS. Kasi nga, panic mode na sila ngayon. At saan natin yan? Marami na naman mga rallies, series of rallies ang mangyayari mga kababayan. Diba? So before natin pag-uusapan mga kababayan, itong si Sara Duterte, itong si Maharlika, itong si Harry Roque, at saka ang estado ngayon ni Zaldico mga kababayan. At saka before tayo madidebunk ng fake news ng mga DDS, pag-uusapan muna natin itong good news. Ano yan siya, Ivan? We are very sure masasaktan dito itong DDS. Kasi nga, nag-expect sila mga kababayan na si President BBM mababa ang makukuha niya na survey rating. Pero iba ang nangyari mga kababayan, mas lalong tumaas. Yes, you heard it right mga DDS, tumaas ang survey rating ni President BBM. Dito sa inilabas na survey ng Okta Research mga kababayan, ito ang first quarter. According dito sa nakuha ni President BBM na trust rating sa first quarter 2026, tumaas ng 54% mga kababayan. O, di ba? 54% tumaas mga DDS. Kasi nga, noong fourth quarter ng 2025 mga kababayan, 48% ang nakuha ni President BBM sa kanyang trust rating. Mas lalong tumaas sa first quarter ng 2026. O, di ba? 54%. Ano na mga DDS, di ba? Sabi ko sa inyo, dumadami ngayon at mas padami pa ng padami ang naniniwala dito kay President BBM. Tumaas ang kanyang trust rating mga DDS. At ang kanyang performance rating mga kababayan, tumaas din. Ang nakuha niya sa fourth quarter of 2025, 51%. Ngayon sa first quarter ng 2026, 55% mga DDS. So, di ba?
Ano na? Hey, sabi ko sa inyo, masasaktan dito ang mga DDS kasi iba ang kanilang ini-expect mga kababayan. Kasi nga 'di ba, dito sa mga ginawa nila na sunod-sunod na mga paninira, mga fake news, mga AI para lang masira si President BBM at saka si Efelisa, hindi umipekto. Kasi nga ang mga kababayan natin ngayon, ang taong bayan, majority ng mga Pilipino, marunong na mag-isip. Alam na nila kung paano sipatin, paano titingnan kung AI ba or hindi yung bidyong ipinapakalat ninyo. Ang inyong mga fake news, hindi na umipekto. And also, good news mga kababayan, ito, marami ang matutuwa. Baka sa Ivan, magkakaroon dito ng mega rollback sa presyo ng diesel at ng gasolina, mga kababayan, simula bukas. So ito ang ating balita. For more details, let's watch this. Magkakaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo bukas, araw ng Martes. Mas malaki ito kumpara sa rollback nung nakaraang linggo. Hit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dapat maramdaman ng mga Pilipino ang bawat sentimo na ibinababa ng presyo ng produktong petrolyo. Panibagong rollback, panibagong gaan sa bulsa ng mga motorista. Inihayag kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang magiging bawas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong paparating na linggo. Mas malaki sa naging rollback noong nagdaang linggo. Halos 25 piso ang inaasahang bawas sa presyo ng diesel. Samantala, mahigit 3 piso naman ang tapyas sa gasolina at 2 piso sa kerosene. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo at malinaw ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. May ginhawang parating. Ang bawat sentimo na ibinababa ay dapat maramdaman ng bawat Pilipino. Positibo naman ang naging tugon ng mga jeepney driver at motorista sa inaasahang rollback na inanunsyo ng Pangulo. Pag tuloy-tuloy na yung rollback, mas maganda kay matagal-tagal na rin kaming pinahihirapan eh. Makakaawaw ng konti kay hirap na talaga kami sa sa presyo ng gasolina ngayon, napakataas na. Magandang balita yan kung totoo. Sana totohanin talaga nila kasi malaking bagay yan sa mga naghanap buhay. Samantala, pinalawig ng hanggang 3 buwan ang validity ng mga lisensya, student permit at car registration sa pangangasiwa ng Department of Transportation at Land Transportation Office. Tuloy-tuloy rin ang pagbibigay ng 10 peso discount sa fuel para sa mga driver ng public utility vehicles. Batid namin ang sitwasyon ng bawat Pilipino sa panahong ito. Hindi tayo titigil, hindi tayo uurong, at hindi nating hahayaan na ang ginhawang ito ay hindi po makarating sa taong bayan. Sakaling may maranasang issue sa implementasyon o may nais isumbong, maaari itong isumite sa tanggapan ng Pangulo o sa Department of Energy. Actually, naramdaman na namin mga kababayan ang presyo dito na bumaba na. Di ba napansin nyo ba yung intro natin na ating card mga kababayan? Di ba yung presyo ng COL umabot na lang ng 107 yata yun if not mistaken. 7 ba yun or 17? So bukas, expect natin na siguro nasa 90 plus na lang yung diesel. At yan ay good news. At least, nag-umpisa na sa pagbaba ng mga kababayan or papunta na doon. Balik normal ang presyo ng ating gasolina at ng diesel. O, di ba? DDS, ano na? Ito ang fake news ng mga DDS, mga kababayan. Kasi nga nakita nila na sunod-sunod na ngayon yung rollback ng presyo ng gasolina at ng diesel, gusto nilang ipakita sa kanilang mga gonggong na mga supporter kung sino ang nakikipag-usap para masuplayan tayo ng oil sa ating bansa. Ano yan sa Ivan? Diba? I am sure nakita nyo yung sa katirban nila ng mga fake news. Meron pong bago mga kababayan at ito ay viral din. Ano yan sa Ivan? Itong tungkol sa isang Colombian daw na president na si Gustavo Fring at saka si Mayor Baste Duterte magsasagawa ng joint exploration ng petrolyo para sa Davao City. Diba? Gin-promote talaga nila si Baste mga kababayan pero ang kanilang pag-promote, fake news. Diba? Nung una, nung tungkol sa airplane. Pangalawa, yung tungkol doon sa sa gasolina na nag-supply from Malaysia mga kababayan papunta doon sa Davao City. Or isa, sa Brunei daw galing mga kababayan, 'di ba? Papunta ng Davao. Sinuplayan daw ng Brunei ang Davao City.
yan ay mga fake news. Hindi yan totoo. So ngayon, napakalat sila the other day ng bagong fake news. So kapag sasabihin natin mga kababayan na viral, yan ho ay abot ng 10,000 na likes or 10,000 na reactions or 15,000 na reactions. Ibig sabihin, marami hong nakakita niyan, millions ho yung views niyan, mga kababayan. Expected yan, millions ang views niyan. So dito sa kanilang quote card, nakalagay dito, inquirer.net. Ginamit pa nila yung Inquirer, mga kababayan. So dapat talaga kakasuhan ng taga-Inquirer itong mga DDS. Kasi nakalagay dito, Colombian President Gustavo Fring at Mayor Basti Duterte magsasagawa ng joint exploration ng petrolyo para sa Davao City. Unang-una, malaking fake news yan, DDS. Hindi nyo ba napansin, Colombia President? Colombia, meron pang bansang Colombia na letter U yung spelling, mga kababayan. Di ba yung Colombia is C-O-L-O-M-B-I-A. Sakto ba sa Ivan? Ang bansang Colombia is C-O-L-O-M-B-I-A, hindi L-U-M-B-I-A. O diba, DDS, napansin nyo ba yan? And second, DDS, i-check nyo kung sino ang binanggit dyan na karakter or personalidad. Meron bang President Gustavo Fring? Sige nga, DDS, I challenge you. Meron bang President Gustavo Fring? Sa hindi nakakaalam, mga kababayan ko, itong pangalan na Gustavo Fring, siya ay fictional character ho sa movie. Hindi nyo ba alam yan, DDS? Itong si Gustavo Fring, siya yung fictional character doon sa movie na Breaking Bad. Breaking Bad Crime. 'Di ba? Itong si Gustavo Fring, DDS, siya ay isang Mexican drug cartel doon, hindi presidente. O 'di ba? Gustavo Fring, nakakatawa talaga eh. Ito mga DDS, mga kababayan, hunghang talaga. Alam niyo ba yung hunghang? Magonggong talaga eh. Hindi kasi marunong mag-research, hindi kasi inaalam nila kung yan bang ipinopost ng kanilang mga kalyado ay totoo. Sa pangalan lang, di ba? Gustavo Fring. Yan ho ay isang karakter sa movie na Breaking Bad, DDS. At walang pangalan na presidente sa Colombia na Gustavo Fring. O di ba? Fake news na fake news talaga eh. So ngayon, mga kababayan ko, di ba yung taga DICT at ating government, di ba nag-send sila ng letter doon sa taga-Meta na aaksyonan ng taga-Meta yung mga napapakalat ng fake news. So the other day, nag-reply na yung Meta, mga kababayan, sa taga-DICT. At ito ang kanilang sinabi. For more details, let's watch this. Kumilos ng Meta para tugunan ang pagkalat ng fake news online na una nang inireklamo ng pamahalaan. Paano nga ba nila tinitiyak ang online safety ng social media users? Sumagot na ang Meta sa panawagan ng gobyerno laban sa fake news. Matatandaang nanawagan sa Meta ang Presidential Communications Office at ang Department of Information and Communications Technology na tugunan ang mga false, misleading, and panic-inducing content na kumakalat sa social media platforms. Ayon sa Meta, may 40,000 silang tauhan at 30 bilyong dolyar na pondo para sa safety at security. Sa isang liham mula sa Meta Head of Public Policy for the Philippines, inisa-isa ng kumpanya ang mga hakbang nito para labanan ang misinformation. Prioridad nilang tanggalin ang mga post na posibleng magdulot ng totoong pinsala sa mga tao o maging sagabal sa civic processes. Gumagamit umano sila ng mga independent fact-checker para i-verify ang mga nilalaman ng bawat post sa social media. Ayon sa Meta, ang Pilipinas ang may pinakamaraming ahensya ng gobyerno na may direktang access sa reporting channel ng Meta kumpara sa ibang bansa. Ibig sabihin, may direktang paraan ang DICT at ang PCO para i-report ang mga content na kailangang suriin. Tiniyak ng Meta na 24/7 ang kanilang pagmamonitor at pagresponde sa mga report habang binabalanse ang online safety at malayang pamamahayag. Layunin daw ng mga hakbang na maprotektahan ang mga social media user at mapanatili ang online safety. Okay, so ayon sa taga-Meta, mga kababayan, na priority nilang tatanggalin yung mga post na nakasira sa mga tao. Yun daw ang kanilang priority na tatanggalin, ipapatanggal nila. Sana hindi lang yung post, mga kababayan. 'Di ba? Agree ba tayo? Sana hindi lang yung post, kundi mismong account
sa nag-post mga kababayan. Dapat ganyan. Kasi kapag post lang ang kanilang tatanggalin, gagawin pa rin nila yan eh. Di ba? Hindi sila matatakot sa taga-Meta. Kasi nga, pwede naman yan. Matanggal yung post so walang problema sa kanila. Gagawin at gagawin pa rin nila yan, mga kababayan. At saka dito sa sinabi ng taga-Meta na meron silang i-assign dyan na independent fact-checker, well, medyo matagal mga kababayan. Experience na natin yan, di ba? Medyo matagal kasi yung mga fact-checker. So, meron akong advice dito, no? Meron akong advice dito sa taga-Meta, sana may join din sila sa mga pro-admin vlogger. Mas madali yan, mga kababayan. Kasi alam natin, yung mga vlogger, mga pro-admin vlogger like me, mga DDS, paragi ho kaming nag-check sa mga post ninyo na mga paninira, sa mga fake news. At sana may kipag-join din yung mga fact-checker sa amin para i-forward namin sa kanila yung mga fake news. Alam na alam namin kung ano yung fake news na ipinagpo-post ng mga DDS. Diba DDS? Kasi nga, siguro mga 95% sa post ng mga DDS, fake news yan. Nakakaduda ang kanilang mga post, mga kababayan, di ba? 95% sa mga post ng mga DDS, nakakaduda yan. Di ba? So, dapat magkipag-coordinate din or magkipag-joint din yung mga independent fact-checker ng Meta sa mga pro-admin vlogger. Or doon, sa taga-PCO, mga kababayan. Diba? Mas mabilis yan. Sa tingin ko lang Meta, mas mabilis yan maaksyonan ninyo. Kasi nga para matutulungan namin yung mga independent fact-checker ninyo kasi nga mas marami ho mga pro-admin supporter kaysa mga fact-checker ninyo. Correct me if I'm wrong. Diba? Meta, correct me if I'm wrong. So, mas better ng ganyan ang gagawin. Makipag-coordinate, makipag-join kayo sa mga pro-admin supporter para matigil na ang mga fake news na ipinapakalat nitong mga DDS. Speaking of fake news din mga kababayan, meron ding post itong si Agent Morales. Naalala ba natin si Agent Morales? Itong tungkol kay Zaldico mga kababayan. Kasi nga 'di ba, hanggang ngayon hindi pa rin natin nakita itong si Zaldico. Walang po sa kanya or wala mga details tungkol sa kanyang pagkakahuli, wala pa mga kababayan. Kasi according ho kay DILG Secretary John B. Rimulya, ang nakikipag-coordinate dito or nakipag-transact dito doon sa taga Czech Republic ay yung taga DFA. According kay John B. Rimulya, taga DFA ang nagkipag-transact doon mga kababayan sa taga Czech Republic tungkol dito kay Zaldico. So ngayon, nagpakalat itong si Agent Morales. Anong ipinakalat niya, Sir Ivan? Na daw, magkasama si Zaldico at saka itong si Maharlika. O, diba? Kalat na kalat yan ngayon. Sabi dito ni Agent ng Bayan na si Morales, sabi niya, Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos spread false and misleading information after announcing on a national broadcast that fugitive Zaldico, former representative of the Ako Bicol party list and former chairman of the House Appropriations Committee, had been arrested. In Maharlika's latest live stream, she showed and shared a photo showing her having coffee with the fugitive congressman involved in the trillion-peso flood control scam. Wala sa kulungan si Zaldi. Nagkakape kami. Fake news ka talaga, bangag. Oh, di ba? Gonggong talaga eh. Fake news daw si President BBM kasi kasama daw ni Maharlika mga kababayan itong si Zaldico na nagkakape sila. Pero kung titingnan natin mga kababayan, ang picture na ipinakita ni Agent Morales, anong nandiyan si Ivan? Upper left side, merong nakalagay AI. O, di ba? May nakalagay AI. Tapos ang mga viewer ni Maharlika, mga supporter ni Agent Morales at ang mga DDS, paniwalang paniwala talaga eh. Hindi ba lang tiningnan na meron nakalagay na AI, mga kababayan? O, di ba? Gonggong talaga eh. Alam nyo, ang sarap pitikin itong mga DDS, magunggong talaga eh. Mahina talaga or ang hina talaga ng kanilang pag-uutak. So ganyan ho ang signature, ganyan talaga itong mga DDS. So totoo ang mga sinasabi ng mga kakilala natin at ng mga pro-admin supporter, mga follower natin na itong mga DDS kulang talaga sa pag-iisip mga kababayan. Katulad kay Sara Duterte. Diba? So ngayon, punta tayo dito sa ginawa ng mga DDS na kung saan
kinuyog nila itong si Mayor Isko Moreno. Bakit sa Ivan? Di ba in-interview ng Banateros itong si Isko Moreno? Pero nakita natin sa interview doon kay Isko Moreno ng Banateros, abay mukhang nagsisisi itong Banateros na in-interview nila itong si Isko Moreno. Bakit sa Ivan? I am sure na panood na ninyo yung nangyari doon sa kanilang interview na kung saan galit na galit ang mga live viewer ng Banateros kasi hindi nila mabilog, hindi nila makuha itong si Isko Moreno, nasisiraan niya si President BBM. Diba? Dismayado ang mga vlogger or ang mga DDS vlogger, itong mga Banateros, dito kay Isko Moreno. Kasi ipinagtatanggol ni Mayor Isko Moreno si President BBM. Diba? Nakakatawa talaga eh. Tingnan nyo ang post ni Jojo Connect TV. Diba binanatan niya si Isko mga kababayan? Sabi niya dahil daw sa ayuda, Isko hindi mananakaw daw si President BBM. Tapos ang dami niya mga post. Sabi niya, turn off ang mga tao kay Isko Moreno dito sa interview na to. Akala ni Isko makuha niya puso ng tao sa pagpapa-interview sa Banateros pero mas lalo lang niya sinira sarili niya dito. Yan ay fake news. Mismo sinabi ni Mayor Isko Moreno doon sa interview niya sa Banateros, siya yung inimbitahan. Jojo Connect TV, siya yung inimbitahan. Di ba nagpasalamat pa nga si Isko Moreno sa kay Banatbay sa pag-imbita sa kanya para sa kanilang interview. Ibig sabihin, inimbitahan ng Banateros si Isko Moreno. Baliktad ang kanyang sinabi dito na akala daw ni Isko makuha niya puso ng tao sa pagpapa-interview sa Banateros. Pagpapa-interview sa Banateros, diba nakakatawa talaga eh. At ang dami pa niya mga sinasabi. Sabi niya, Isko balimbing budol. Isko napahiya sa Banateros, live interview, viewers galit. Well, baliktad ang nangyari mga kababayan. Kasi ang pinagalitan ng mga viewer doon sa Banateros, mismong si Banatbay at ang Banateros ang kanilang pinagalitan. Kasi hindi nila nabudol, hindi nila mabilog itong si Isko. Magaling siyang sumagot mga kababayan. Ito ang kanyang interview. For more details, let's watch this. O ito, just for the record. Si President Marcos kahapon nasa Benguet ba yun? Pangasinan. Di ba namili ng gulay? Di ba? Tumama sa amin kanina. Dumating sa amin dumating sa amin ng madaling araw, I think mga bago magbukang liwayway. Ngayong bago mananghali, inubos na namin. Pinamigay namin sa Parola area, sa lahat ng western side halos area. O pati Baseco may tumama rin. Gulay yun na binili ng Office of the President. Tapos binigyan kami, diniliver kagad namin sa Utaw. So regardless kung anong kulay, material. Talagang basta makakatulong sa lungsod ng Maynila. Wala namang kapalit na kailangan i-promote sila. Good question. Good question. In fairness to President Bongbong Marcos, for so many instances, kasi many na many instances na nangalabit pengi talaga ako, literally. Talagang sabi mo, baka naman. Ang daming pera ng LGSF eh. In fairness, nag-share din siya sa buong Pilipinas. Hindi lang sa Maynila. Ni minsan. Not a single word, not a single situation. He asked about anything politics. Anything politics, none at all. In fairness, whether nasa Chikot ako, doon sa 01, di ba may insidente, sinakay niya ako doon sa 01. May insidente, nandun ako sa tapat ng Malacanang, yung bahay niya. Meron naman insidente, nasa Malacanang itself. Wala namang kayo nakita doon. Wala naman. Wala. Ilog. Yorme, maleta, wala namang maleta. Meron maletang pagkain kasi may catering. Pero yun tawag yun? Yung chiller. Chiller. Mas malaki yun. Diyan papasok, Yorme, yung anti-EPAL bill. Sabi kasi nila, pag kami mga ganyang bigayan, dapat walang mga politiko na nagpapakita. So, masasabi ba nila o
pwede mo bang i-kumpirma sa kanila na walang pag-epal dito sa mga pagbibigay ng ayudahan o ganyan mga bigas na ano natutunan? naman, meron tayong mga ginagawa na hindi naman natin pwede ipagsinungaling. Halimbawa, ceremonial. Yung ceremonial, alam ba, malaki yung programa, di ba? Let's just say, katulad itong bigayang bigas, that is 80,000 people. Yung ceremonial lang namin sa SM, isang bulig lang yun eh. 1,000 tao lang yun eh. But it just wanted to convey the message that this time around, it's the taxpayer who's going to benefit from this. Kumbaga, symbolic. Yung ginagawa ni President Marcos at saka ako at saka si Vice Mayor, this is just a ceremonial. It's an inspiration and a message that, uy, kayo na susunod. Ano na kayo? Ito na, nilatag na. Other than that, wala na kayo nakikitang, pag yun, in-implement namin, 16,000. Doon sa 16,000 ko, ito, kulang isang bulig. Yorme, marami nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. Sure. One, medyo bumalimbing na daw kayo. Dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain nyo na ba yun? Yes. Wala akong ganun. Action Democratico ako eh. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-laban kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko. Olats. No? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ay, ganun lang kasimple. Di tapos na. Tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. Doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naolats ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue na sibuyas, asukal. Naalala niyo yun? Yung mga unang... asukal Asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga ano. Alam mo, 5-5 dinut-dut sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto eh. Demokrasya yun eh. Tapos na ako. Wala kayo narinig. Mangyari ba? Naalala nyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, boom, malik ka na. So, I listen to... salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. Mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ako si Misa pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig o Makati. Ang Manila is very unique because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president? Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Yan.
Halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. Yeah. Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Oh. Makikipagtulungan din ako sa presidente. Oh. In that future. Or let's just say, another person. Para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero kwentuhan na lang. Usapan lang. Di mangyari ba, makikipagtulungan din ba ako? Yes. Pagpalagay natin si Leni Robredo, naging presidente, tumakbo, naging presidente. Makikipagtulungan ba rin ba? Makikipagtulungan ako. Pero Yorme, Kumbaga, generally, I will do the same whoever sit in Malacanang because one, I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Lahat ng uri ng tulong hihingin ko. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan. Then so be it. Hindi ko ipanghihimod ay pagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalitan nanay ko, babango sa libingan niya yun. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Pero Yorme kanina, nabanggit niyo yung about sa krisis. Sinasabi kasi ng palasyo na wala pa tayo sa krisis. Ano pong masasabi niyo doon? Hindi, sinabi ni Presidente, crisis na tayo. May mga confusion lang siguro sa mga message ng ibang ahensya. Pero very specific si Presidente. I was there. And I heard it from him na may mga challenges tayo sa nangyayaring krisis na to sa Iran at Amerika at Israel. So ibig sabihin, Yorme, sinungaling si Auntie Claire. Hindi ko alam sa inyo, hindi ko alam kung sino nagsabi nun eh. Kasi sinasabi ko, basta sinasabi ko, yun ang galing kay Presidente Marcos mismo. Dahil I was there. Marami kaming conversation eh. Talagang alam mo ito di ba pababa na kami. Di ba yung SM kahapon? Yes. Yung isang araw. Pababa na kami sa Sagdan. Ihatid ko na siya sa Chikot doon sa Siruan. Sabi ko, ako, at least ngayon kahit papaano, yung mga taxi, pare, kawawa naman yung mga middle class. That's the exact word of President Ferdinand Marcos Jr. Wala na tong sugar coating That's the exact word. So, he knows. Ang hirap pa sinungalingan nun, lalo na, tenga ko, maaliwanag pa naman siguro ng tenga ko, no? In fairness, I have to give it to the President. He knows that there is crisis. So how do you rate the president with regards to this crisis na nangyayari? Well, I cannot rate him on the basis of the entire country, no? Kasi I cannot see what's outside of Manila. Yes. But if you ask Manilans, ako personally, I'm really grateful. He's really addressing it. The way we request, the way he acted, the way yung mga initiative niya, tumatama kami. Ito na naman tayo, Dada. Parokyal na naman ang dating ko. Kasi yun talaga eh. Hindi ko pwede ipagsinungaling yun. Tapos na yung laban Hindi, saka hindi ko pwede ipagsinungaling yung isang bagay na natikman namin mga taga Maynila. Now, with Metro Manila, I don't know. With buong Pilipinas, I don't know. I cannot attest on something that is, I am not a witness or not experience the situation. The same thing what we're experiencing in Manila. In terms of yung yung corruption. Kasi syempre sa Manila, okay yung Manila, no? Kaya lang syempre yung presidente ng Pilipinas, marami mga Pilipino outside Manila na nagsasabi na affected sila sa corruption na isinasangkot yung presidente. And we are sure mag-agree kayo dito na pati mga taga Maynila apektado rin doon. Ano ang stand nyo
doon sa mga corruption issues na ibinabato sa presidente natin? Well, if there is one thing that I've been seeing is that left and right cases are being filed. That's the way to do it. We are a country of laws, men of laws. We cannot put the law in our hands. And if I can assess what is happening at patungkol sa mga nag-aabuso at nag-abuso at walang politiko na matino na katanggap-tanggap yung ginawa ng ilang individual na siya namang napaila na ng mga kaso. And that's the way to do it. Now, that's the first part. We go after them. The second part is that like Vince Dizon, Secretary of DPWH, and other secretaries is now coming up with a new system. A new system wherein wag na maulit to sa anak natin. So, Oli, sa'yo, sa anak mo, may anak ka na, di ba? Wag na maulit sa kanila to. Tama, tama. Now, we have an opportunity to do something today. We, today. Kaya nga Those naman- in government, like me and others, we have to really come up with a system that this thing, the flood control scandal, should not happen again. It may happen at some level of corruption. Baka may innovation eh. Oh, uso nga yun, scam sa text di ba yun? Oh, nag-innovate na scammer ngayon. Ang budol ngayon, ano na eh, nasa text na eh, di ba? Oh, nag-innovate eh. But itong sobra naman kasi talaga. Talagang hindi katanggap-tanggap. Oh, dapat makagawa ng sistema. Now, again, to add up to those people who committed, di ba nag-hearing ngayon, Sandigan Bayan, Ombudsman, Korte, and so on. That's the way to do it. I think he's doing a good job about this, going after this. Now, ang tingin ko, ang inaasahan ngayon, hulaan ko lang hula ko lang naman to. Baka pa naghahanap ang taong bayan ng iba pang isda na dapat makalawit. Yung mapapanagot. In the way naintindihan ng tao na sa tingin nila sino pa ang naging kasapakat. Yung humawak sa kawali. So Mayor, napag-usapan na yan, Ghost Project na yan. Kasi ito yung tinatanong ng mga netizen ngayon. Naniniwala po ba kayo na mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno? Ano yun chismis yun parang showbiz ang dating. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. Kaya may kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina, yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa Sandigan, may hinihiring sa Ombudsman, may hinihiring sa Korte. Ayun, dapat mapapanagot. Ngayon, kung sino pa matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag kasing by association misa pag na-associate ka, for example si President Marcos, pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Tama. Hindi, straightforward. Kung si Saldi umamin sa kasalanan niya, papanagutin niya. Papanagutin natin. Inamin niya Ang sabi niya, siya nagdala ng pera, ng ganito,
na mali-maleta. O inamin niya. O papanagutin natin. May itinuro siya. O di kasuhan natin. Ayun. Hayaan natin, halimbawa, tinuturo niya si Speaker. Meron daw silang anong tawag diyan? Connivance. O di papanagutin. Pero ako kasi, halimbawa, katulad yan, sandpit ko yan. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Correct. So they may be guilty of something or they may be not guilty of anything. Di ba? Pero pagka ang naging basehan kasi natin, chokaran, o kaibigan, o kakilala lamang, o kaya may kasalanan na siya, lahat na tayo dali. Kung yun ay applicable kay President Marcos na maaaring may ginagawa yung iba na hindi niya alam. Minsan na-associate lang siya. Oh, di ba? Pahiya ang mga DDS vlogger, pahiya ang baneteros, iyakan lahat, dismayado sila lahat, mga kababayan. Di ba? At least ganun yung sagot ni Isko Moreno, no? Kasi ang kanyang iniisip, mga kababayan, bakit naman siya makipagbardagulan? Bakit naman niya sisiraan si President BBM? Wala ngang ebidensya. Walang ebidensya kay President BBM. Puro lang sabi nito, sabi na ganyan, 'di ba? 'Di ba according kay Isko Moreno, mga kababayan, na meron kasi dito mga association. Baka na-associate lang ang pangalan ni President BBM or idinamay lang. Pero si President BBM walang alam sa nangyayari, mga kababayan. Si President BBM pa dito yung nakabuking sa mga sangkatiribang nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno, sa flood control issue, flood control scam, at saka napag-alaman natin dahil sa nagawa ni President BBM na ibuking yung flood control scam, nalaman natin na yan pala ay nag-umpisa sa panahon ni Digong. O diba? So good job kay President BBM. And also good job kay Mayor Isko Moreno. Ano na, mga DDS? So anyways, before tayo mag-jump, mga kababayan, doon sa ating next topic, well, siyempre, i-acknowledge muna natin. At saka shoutout natin ating mga suki or mga early birds. So nandyan, nanguna na nag-comment, si Aileen Renon. Hi to Munez Borromeo, Maricres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan din si Marilyn Digma, Freddy Guzman, Uwang V from South Korea. Hi to Michael Vinas, Juna Toledo from Taiwan. Kasama din natin si Maruha Khan from Germany, Mila Valdez. Nandyan din si RN Emerson 2000 from Los Angeles. I-shoutout natin si Jen Mirafuentes, Flora Madrid, Lolita Banaines. Hi to Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandyan din si Jovi Montero, Daisy Sorenzen. Hi to Martina Cabello, Pellegrina Comlat, at nandyan din si ME. Okay. Mga kababayan ko, dito tayo kay Basti Duterte. Kasi nga, di ba, nakita na natin si Basti na maangas. Pero supot pala. Pero bakla pala. Di ba, Basti Duterte? Sino nagsabi yan, Sir Ivan? Si Digong. Diba? Sinabi yan mismo ni Ramil Madriaga na ang nagsabi kay Ramil Madriaga ang tatay mismo ni Basti Duterte na itong si Basti supot bakla. Nakita na natin yan eh. Diba? Nung hinamon siya or nung naghamon siya ng boxing, ng suntukan doon kay General Torre, sumibot ba siya? Nung siya ay pinalagan ni General Torre, sumibot ba siya sa boxing ring? Hindi. Kumaripas ang takbo sa Singapore. Ngayon, gusto niya makipagsuntukan din kay Ramil Madriaga. Diba? Ganon ho ang estilo ni Basti. Manghamon, pero tatakbo rin sa Singapore. So ngayon, mga kababayan, dahil diba siya ay pinatulan ni Ramil Madriaga na siya ay inimbitahan, pupunta siya doon sa BJMP sa Annex 2, mga kababayan, para palagan ang kanyang gustong mangyari, makipagsuntukan doon kay Ramil Madriaga. Meron ba siyang banat ngayon? Wala, nanahimik. Kumaripas ang takbo, Singapore na naman. Nakakatawa talaga eh. So ngayon, ipapakita ko sa inyo itong banat ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Mali yata ang trabaho at saka business ang pinasok ni Basti Duterte ng Davao City. Isipin mo ang city mayor ng Davao, ama ng Luzon. Pero ang kanyang mga sinasabi karahasan, away. Sabi niya, kailangan daw niya ang ulo ni Pangulong Marcos Jr.
Tapos ngayon, ang kanyang hamon, suntukan na lang. Hinahamon si Ramil Madriaga. O sabi ni Madriaga, sige, suntukan tayo. Makita tayo dito sa labas ng jail, kulungan, ng Bikutan Taguig. At doon sila magsuntukan. Kung kickboxing o boxing. O di ba? O kinul ka na naman. O Bastet, anong gagawin mo? Darating ka ba sa kulungan? Tama naman yung sinabi ni Madriaga doon sa labas ng kulungan kasi hindi naman siya pwedeng lumabas ng malayo. Dahil siya ay nakakulong. Ay kung talagang nagtotoo yung paghahamon mo, puntahan mo doon sa Taguig, Bikutan, para makipagbugbugan ka kay Madriaga. Ayan. Ibalita ko, pati nga si General Torre, sabi niya pag akong hinamon yan tuloy pa rin. Dati kasi nung unang hamon sa kanya na siya ay PNP chief ay nag-prepare siya, daming sponsor, o hindi naman dumating yung mayor ng Davao. Ito na naman, meron namang hamon. Di ba? Kaya sabi ko, parang mali ang business na pinasok nito at trabaho. Dapat pala pinasok nito si Basti, boxing, o kaya kickboxing. Mahilig bang hamon Sino pati ulo ng Pangulo, target pala niya. Anak. Bigla ako natawa. Kasi sabi ng mga pilyo rin niyang mga naka-observe sa isyong ito. Ano bang ulo ang target nitong si Basti? Lalaw ko na. Tapos ngayon, boxing naman. Ba't ka pa nag-mayor? Yung palang gusto mo, away. Dapat nag-boxing ka na lang, o kaya nag-kickboxing, o kaya taekwondo, o kung ano mang sports. Doon ka, yung palang hilig mo Di ba? Ang problema sa'yo, yung mga hamon mo, pagka naman pinatulang ka, hindi ka dumarating. Ngayon, may pangalawa na ito. Nung kay General Torre, Bulillaso, dahil hindi ka dumating. Ngayon, sabi ni Madriaga, kahit nakakulong siya, lalabas siya doon sa kulungan. Kaya doon kayo magkita, doon kayo magbubugan sa harap ng kulungan. At para naman ma-entertain yung mga kapwa bilangguro, may magandang laban yan. Ang audience nyo ay mga bilanggo sa Bikutan, Taguig, Metro Manila. Punta ka doon, Bastet. Di ba? Para makita naman, laki ng katawan mo, puro tattoo pa yung katawan mo, di ba? At saka yung lapad ng katawan mo, hindi naman ganun kalaki ang katawan ni Madriaga. Di ba? Wala pang ensayo yun kasi nakakulong, pero pumayag, makipagbugbugan sa'yo. Ay pag hindi ka pa dumating, Bastet, yan sa hamon na yan, sa hamon mong yan, hindi mo pa pinanindigan. Baka maniwala na ang taong bayan sa dalawang issue. Una, nagtatapang-tapangan ka lang. Pangalawa, baka magduda talaga siya sa iyong kasarian. Ay, delikado yan. Tinatanong ko lang, baka magduda sa tunay mong kasarian pag hindi mo tinupad yung iyong hamon. Dalawa yan na dapat mong patunayan. Mayor Baste, ang ama ng city ng Davao, ang nangmamamayan ng Davao. Ipakita mo sa mga taga-Davao na totoo ka. Pakita mo sa taga-Davao na meron kang isang salita at lalaking-lalaki ka talaga para sabihin at panindigan ang mga sinasabi. Kasi kung hindi, sigurado bubugbugin ka na naman ng mga nasa sa media at kakantsawan ka ng taong bayan pag walang nangyari dito sa hamon mo ito. Ngayon, kung talagang yan ang hilig mo, di mag-concentrate ka na lang sa sports kaysa sa politika, sablay sa politika di ba? Anyway, so yan po yung ating sariling opinion at pananaw dyan sa nangyayari ito. Ayaw ko man sanang patulan ng gatong issue kasi hindi yan trabaho ng isang elected official. Hindi trabaho ng isang government official na nanumpa sa saligang batas ang makipag-away. Wala sa probisyon ng saligang batas pag nanumpa ka na ikaw ay makikipagbugbugan at maghahamon ng away. Wala yon. Labag sa batas ang paghahamon ng away, pakikipag-away ng isang government official. Kaya ang problema, lahi yata talaga niya yan. Di ba yung iyong kapatid na ngayon ni Vice Mayor nang bugbog na sheriff, labag din sa batas yun. Buti nga, hindi siya dinamanda ng sheriff, isipin mo. Yung sheriff na nagpapatupad ng batas, binabog sa maraming tao sa demolition. Tapos yung iyong ama, walang sinabi kung hindi puro patayan, tukhang, double barrel, ng mga panahon yun. Ayun, nakakulong ngayon sa dahig. Si Pulong Duterte, ano ba mga sinasabi niya? Ganon din Bakit kayo parang laging galit sa mundo? Bakit pa kayo nagagalit? Ang sarap ng buhay nyo. Naging 6 na taon naging presidente si Digong,
Si Sara ay matatapos din siguro ang kanyang term kung hindi siya ma-impeach ng 6 na taon Vice President, dating mayor. Si Congressman Pulong ay ilang beses naging congressman, si Basti ay mayor, at yung inyong mga anak at pamilya dyan ay mga konsihal. O ano ba bang problema nyo? Halos buong angka nyo ay nakikinabang sa pera ng bayan dahil kayo mga elected official. O di ba? Hindi pa kayo masaya doon? Bakit gusto pa nyo mangagaw ng kapangyarihan ng may kapangyarihan? At kung hindi nyo mapabagsak, sinisiraan pa ninyo. Tapos sumahantong pa sa inyong mga ginagawang mga panalita na hindi ka tanggap-tanggap sa mga matitinong Pilipino. Yung inyong mga pagmumura at pagbabanta, hindi yan tamang sabihin ng isang opisyal ng pamahalaan. Paalala lang po, hindi ito batikos. Yun lang po kasi mga supporters ng mga Duterte, pag nabanggit ang Duterte, akala binabatikos na. Kasi ang tingin ko sa mga yan, parang kulto. Ang kulto ganyan one-sided. Pag yung kanilang pinaniwalaan, kinanti mo, galit na galit sila. Kahit na mali, ayaw nilang pakakante. Kahit na mali at lihit mo yung topic, ayaw pa rin nila. Yan yung mga kultong galawan, mga saradong isip. Ay, hindi naman tayo ganun. Dahil ang audience ko, ang aking followers, subscribers, at viewers, yung ating pinaglilingkuran, lahat ng lahing kayumanggi sa buong mundo. Hindi ako namimili. Kakaunti naman yung mga hindi nakakaintindi. Marami ang matitino. Ganun lang po, real talk lang. Walang tao na perpekto. At ang mga taong umaabuso may pananagutan sa kapwa-tao dahil may mga batas tayo. Ang pang-aabuso at hayagang ginagamit ng kapangyarihan ng pang-aabuso sa kapwa, yan ay labag sa batas. Malayo sa sinumpaang tungkulin. Lahat ng government official, elected, appointed, bago magsimula sa trabaho, pinanunumpa sa saligang batas. At wala namang nakalagay doon na pinapayagang maging kurap, maging kalaaway, maging berdugo, maging kriminal, o kung ano mang galaw, wala. Pero parang kabaligtaran. Tapos yung matinong gobyerno, matinong opisyal ng gobyerno, yun ang kanilang winawasak at kung ano-ano mga sinasabi. Talagang magulo, So, again, manindigan tayo sa tama, huwag sa mali. Yung mga bumabatikos ng personal, nagbabanta pa yung iba sa mga paniniwala ng mga mamamayan, walang respeto, hawa-hawa na kayo. Ang katotohanan ay hindi pwedeng pagtakpan. Ang kamalian ay merong pananagutan. Oo nga, Basti Duterte, sayang ang tato kapag hindi mo tutuparin yung sinasabi mo magkipagbagbakan ka kay Ramil Madriaga. Sayang ang tato kapag hanggang bunganga ka lang, di ba? Katulad na nangyari sa kay General Torre, hindi ka sumipot. Ikaw, pinalagan ka ni General Torre, hindi ka sumipot. So kapag hindi ka rin sumipot, dito sa pagibagbakan mo, plano mong magipagsuntukan kay Ramil Madriaga at ikaw ay sinagot na ni Ramil Madriaga na okay siya kapag hindi ka pupunta doon sa BJMP sa Annex 2. Sayang ang tato. Baka maniniwala na kami na ikaw ay bakla at supot. So dapat totohanin mo yan. Mga kababayan ko, meron ding naghamon dito kay Basti Duterte. For more details, let's watch this. Sabi ni Basti Duterte, dugyot ito sabi niya, kailangan lamang daw nila ng isang ulo. At yun ay ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang pahayag na yan, ano ang iisipin natin? Yan ba ay mga matitino pang tao? Yan ba ay dapat pampabayaan? At yan ba ay pagwalang bahala na lamang ng ating administrasyon, kasalukuyang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos? So mga kababayan, ang aking masasabi dito, ang aking reaksyon dito, ay nais ko itong ipaabot sa pamilya Duterte. Nais ko itong ipaabot sa sino man na mga abogado na kumukonsinti sa pamilya Duterte. Wala na akong pakialam kung sino man kayong mga abogado na naniniwala sa Duterte dahil kayo ay mga nakikinabang. Kung sino pa man ang mga sinasandalan ng Duterte at kumakapit sa Duterte, wala na akong pakialam doon kasi kung lagi ninyong kukonsintihin ang gawain at mga pinaplano at mga sinasabi nitong mga Duterte, ay talagang wala na tayong katahimikan. No choice na tayo. Talagang magpapang-abot tayo sa mga bagay na gusto ninyong mangyari. Kami, sa aming mga nag-iisip pa naman ng
kaayusan, kapayapaan, kami ay nandito lamang, kami ay nakamasid, kami ay nakaantabay, kung ano man ang mga marahas at mga violenting gagawin ng tropa ng pamilya Duterte. At pinapaabot ko sa pamilya Duterte na kahit kailan hindi ako tatayuan ng balahibo sa inyo. Ha? Ang buhay ng isang tao ay isa lamang. So dapat natin itong gamitin sa tama, dapat natin itong gamitin sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapwa-tao, sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating bansang Pilipinas. Ito ay nararapat na gamitin sa tama, sa masaya, sa maayos na pamamaraan. Yun lang ang alam ko na makabubuti sa bansang Pilipinas at hindi yung talagang gusto ninyong katakutan kayo. Okay, maliwanag mga kababayan. Ito aking masasabi at talagang pinapaabot ko to sa pamilya Duterte. Total, hindi naman sila natigil sa mga, alam niyo itong mga pananalita ng mga ganitong pagbabanta, pananakot. Laging inaano nila yung sambayan ng Pilipino na talagang katakutan sila. Okay, pamilya Duterte! Pamilya Duterte! Yan, sinisigaw ko na para marinig ninyong maigi. Total, ikaw Pulong, Basti. Total, masyado kayong mayabang. Dinadaanin nyo sa tato, dinadaanin nyo sa pamilya ninyong dikit sa sindikato at mga kriminal. Dinadaan ninyo sa dahas, dinadaan ninyo sa pera, dinadaan ninyo sa koneksyon. Ibig sabihin, ang kayabangan ninyo, ang puwersa ninyo, ay may sinasandalan kayo. Hindi individual, hindi yung talagang naturalisa na matapang kayo at kayo ay lalaban ng tama at parehas. Di ba? Pinapaabot ko sa inyo, Basti, Pulong. Uulitin ko na naman. Total, nagsasalita ka ng isang ulo lang ang kailangan mo at ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan mo. Basti, hindi lang isang ulo ang kailangan namin, sa totoo lang. Katulad mo, isang ulo lang kailangan mo. Kami hindi isang ulo lang ang kailangan namin. Gusto namin marami at masasamang tao na katulad ninyo. Diretso yan. Kasi, gusto mo, subukan natin. Eto nga, binibigyan nga kita ng maganda at parehas na laban. At bigyan nyo rin ako ng maganda at parehas na laban. Si Bato, si Pulong, si Basti. 3 versus 1, bari lang tayo, duelo tayo. Para makita natin saan mo gusto. Basti, diyan sa poder ng, bakuran ninyo, sa munisipyo ng Davao, sa Turil, sa Panabo, sa Tagum, sa Samal, saan mo gusto, Basti? Sa Sitio Buhangin? Hindi ako ligaw dyan sa Davao, na ka. Sabihin sa'yo. At hindi ako maliligaw dyan. Hindi ako mawawala sa lugar na yan. Ayan, magandang usapan to, Basti. Huwag nating daanin sa gulatan o takutan. Daanin natin sa maganda. Magkaroon tayo ng agreement, pirmahan tayo sa Korte Suprema. Matalo sa manalo, walang kaso. Lalaban ako, isa, kahit 3, laban isa. Basta duelo tayo, harapan. Kalibre 45 tayo, Basti. Yan, pinapaabot ko sa inyo malumanay na buses. Binibigyan ko ng respeto ang ganitong laban. Duelo, malinis, maginoo, sa lalaking usapan, parehas na laban. Walang traiduran. Tingnan natin kung sino talaga matapang at kung sino magaling. Dahil ayaw ninyo tumigil. Bakit pa? Sa dinami-dami ng pakikiusap, sa dinami-dami ng mga sinasabi namin na daanin sa mapayapa, bakit ayaw ninyo makinig? Bakit gusto ninyo laging takutin ang taong bayan? Pati presidente, pagbabantaan ninyo ng ganyang ulo. O sige nga, kung talagang matapang kayo, Basti. Basti, Bato, Pulong, 3 na kayo, laban isa. O kaya, Basti, Pulong, Ruben Padilla. Total, napakayabang din ni Ruben Padilla. May safety raw pagka Duterte ang kasama nila. Oy, Ruben Padilla, basura ka lang sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Nakadikit ka lamang sa mga sindikato at kriminal. Akala mo ngayon kung sino ka na. Oy, isa kang ex-convict, isa kang dating basurang lalaki na nakilala lamang sa entablado ng pelikula, sumikat, na hindi ko rin alam kung paano ka sinuportahan ng mga fans mo sa kabila ng mga walang kakwenta-kwenta mong gawain. Di ba? Sige nga, Basti, Pulong, agreement tayo. One time lang. Ako kasi, wala na akong masasabi talaga sa kasamaan ninyo. Talagang sukdulan na wala na kayong katapusan sa kasamaan. So, kailangan natin tuldukan. Kailangan natin tapusin. Sige, pirmahan tayo sa Korte Suprema. Walang kaso, duelo, o kahit dyan sa Davao, dadayuhin ko kayo. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang tunay na laban. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang tunay na dugong Pilipino.
Sa aking mga kapamilya, wala na akong masabi sa kanila. Nagpaalam na ako sa kanila. Ano man mangyari sa buhay ko, okay lang ako. In God's will. Nasa kamay ng Diyos ang lahat-lahat sa aking buhay. So, gusto kong magkaroon ito ng puwang. Gusto kong magkaroon ng halaga. Gusto ko nang magkaroon ng pakinabang para makita ng taong bayan na may mga Pilipino pala, na may mga dugong Pilipino pala na totoo na handang ipaglaban ang bayan, ang kapakanan ng bayan at sambayan ng Pilipino. Dahil, mga kababayan, ang lahi ng dugo nitong mga Duterte ay peke. Hindi itong mga dugong Pilipino, sabihin ko sa inyo. Ang nanay, dugong aso. Ang tatay, dugong Chekwa. So, saan kayo dito magtitiwala na parte? O, sabihin na natin matino yung nanay. Yung tatay naman, demonyo. Di ba? Pero nakita ninyo ang bunga ng anak ni Digong, nakita ninyo ang mga ugali, nakita ninyo mga asal, nakita ninyo mga pananalita. So, paano kung mananahimik ang ibang tao nito? Sa katulad ko, na ayoko manahimik sa ganitong klaseng mga nilalang kasi pag hindi mo ito pinutol, pag hindi mo ito pinutulan ng sungay, wala itong katapusan na kasamaan. Kinakailangan putulan ka agad ng sungay, antimano. Sana nga, Pangulong Bongbong Marcos, sana mabigyan ninyo ng action itong mga pagbabanta. Pangalawang beses na, una, si Inday Saraga. Kay sarap mo raw gilitan sa ulo. Kay sarap putulin ng iyong ulo. Ngayon naman, ulo lang naman ang kailangan ng kapatid niya si Basti. Oh. Kaya nga ito pinaparating ko sa kanila. Para sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos, katulad ng sinabi ko dati, hindi ako maka-Marcos, hindi ako maka-Aquino, hindi ako maka-Duterte, hindi ako maka-Ramos, hindi ako maka-Erap, hindi ako maka-Gloria Macapagal-Arroyo. Ako ay para sa bansang Pilipinas. Sa sagisag ng watawat ng bansang Pilipinas, igalang at irespeto at sundin ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Hanggang doon lang ako. At lalong-lalo na ang batas ng banal na Diyos Ama. Yan ang lagi kong dinadala kahit saan mapunta. So, Basti, ito magandang usapan. Oh, hindi katulad mo, puro ka pa, ganyan-ganyan ka pa, puro tato, pati dito tato. Napakayabang mo, Basti. Sobra talagang kayabangan mo. Subukan nga natin ang kayabangan mo. Subukan natin ang tapang mo. Oh, yamado ka na. 3 versus 1. Mamili ka ng 2 kung sino kasama mo. Isama mo si Boy Siling. Gusto kong putulan ng sungay ang kupal na ito. Napakabubo. Naging senador. Naku, Diyos ko. Kawawang Pilipinas, nakakahiya. O si Bato de la Rosa, sumasahod. Lumalamo ng pamilya. Sa wala naman trabaho, wala naman pakinabang ang sambayan ng Pilipino. Ninanakaw lamang ang tax. Tapos may panawagan pa na panahon na para magkaisa. Oy, Bato. Eto, sumama ka lang sa magkapatid. Duelo tayo. Noon, napakayabang mo maghamo ng gera tayo, barilan tayo. Pag may kumakasa sa inyo, bakit ayaw ninyong mag-response? Oh. Huwag mo akong anuin ba to? Huwag ninyo akong isipin na hindi ninyo ako kalibel. Tao ako Tao ako. Hindi tayo magkakalibel sa ugali. At hindi tayo magkakalibel sa kaluluwa. Dahil kayo wala kayong kaluluwa. Mga kampon kayo ng demonyo. Mga sindikato at kriminal, mga kawatan, mayayabang, abusado. Kaya nga hindi tayo magka-label talaga. Pero, pag sa tuwing kakasahan kayo sa laban, sasabihin ninyo hindi ka-label kasi mayaman kayo. Alam ninyo, kung talagang magaling kayo, kung talagang matapang kayo, kakasa kayo. Ayan, maraming pwedeng mag-judges, maraming pwedeng maghawak ng agreement na to. Ha? Sa panahon ngayon, ang may sungay dapat pinuputulan ka agad. Dahil si Digong, nung maging presidente, karamihan sinagasaan ninyo ay mahihirap lamang. Karamihan naging biktima ninyo ay mahihirap lamang. Karamihan na inabuso ninyo ay mahihirap lamang na walang kalaban-laban. Palamuti lamang yun sa inyong mga personal na interes para kayo ay maghari sa bansang Pilipinas at kayo ay katakutan. Uulitin ko, Basti, Pulong, kung sinong kasama ninyong isa, duelo tayo, pirmahan. Saan? Dadayuin ko kayo sa Davao kung gusto ninyo. Preparado ako sa mga ganitong sistema ng laban. Dahil gusto kong tuldukan ang kayabangan ninyo. Kung ako matalo, wala akong magagawa. Talo, tanggap ko yan. Basta parehas at malinis na laban. Subukan ko kung gaano kayo katapang. May mga paano pa kayo na kailangan ninyo lamang ng isang ulo. Sa amin, hindi isang ulo kailangan namin. Marami. Lipulin ang masasamang nilalang sa bansang Pilipinas. Lipulin at ubusin ang masasamang tao sa bansang Pilipinas. Yun. Mga katulad ninyo. Hindi parehas ang laban ninyo kung hahamonin ninyo si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi parehas, hindi kayo magka-level. Presidente yan, kayo mga aso-aso lang. At saka may edad na yan.
Hindi na yan makakaharap ng ng parehas na laban sa inyo. Eto, kumakasa ako sa inyo kung anong gusto ninyong laban nga duelo. Huwag puro yabang Basti, Pulong, Bato, Robin Padilla. Huwag puro yabang. Kinakailangan may aksyon na harapan talaga. Deal or no deal? Maghihintay ako. Sana makarating ito sa kahit saan na lupalop sa buong mundo. Makarating ito. Lalong-lalo na maipakalat ito ng mga sambayan ng Pilipino na ako'y hinahamon ko kayo ng duelo. Pirmahan tayo, walang kaso, matalo sa manalo. Okay? Maliwanag Pulong. Basti, Bato, Boy Sili. Tingnan ko nga kung gaano kayo katapang. Subukan mo yan. Okay? Huwag puro yabang, huwag puro pananakot, at huwag puro pagbabanta. Kinakailangan ipakita ninyo yan sa taong bayan. Deal or no deal? Aabangan ko, reply ninyo. Pamilya Duterte. Walang kaiduran, walang kasi napakayabang ninyo. Kasi may pasigaw-sigaw ka pa ng Allahu Akbar. Basti. Muslim ka ba, Basti? Nagpapakampi ka lang sa Muslim? Hindi lahat ng Muslim may masasama. Kahit anong relihiyon, may matino, may sira ulo, may normal. Kahit anong relihiyon, sabihin ko sa inyo. Kaya huwag kayong magpapakampi sa Allahu Akbar. Pasigaw-sigaw ka ng ganyan. Hindi mo nga alam isigaw yung ng Muslim kung ano ang oras ng pagdarasal, sisigaw muna yan. Hindi mo nga siguro alam yan. Tapos magpapakampi ka pa sa Muslim. Yan ang lagi ninyong pinagmamalaki. Yung mga Muslim sa Mindanao na mga bandido, mga tulisan, mga abu sayyaf, mga kriminal, pero hindi naman lumalaban ng parehas. Naku, huwag nga kayo nagmamayabang kung puro katraidoran lang naman ang gawain ninyo. Magyabang kayo kung matino kayong tao na dapat kayong igalang at irespeto. Yun ang ipagmamalaki ninyo. Ipagmamalaki namin at kikilalanin namin. Pero kung ganyan kayo kademonyo, puro pagbabanta at mananakot, sino sa inyo magre-respeto? Ginugulo lamang ninyo ang bansa Pilipinas. Okay. O ayan, pinapaabot ko sa inyo yan. Mga kababayan, i-share nyo to, ipaabot ninyo sa sa Pamilya Duterte, sa magkakapatid. Sa mga lahat ng channel, Bilyonaryo Channel, GMA7, Channel 2, TV5, ipaabot ninyo sa Pamilya Duterte. Isa lang ang kinakatakutan ko, Basti. Diyos, Ama lamang. Sabihin ko sa iyo. Okay, so kasama din natin, nandyan si Gina G, Eva Malabi, nandyan din si Marinel Bascos, Jenny Howard from Texas, USA, kasama din natin si Shirley Risman, Abing Sulit from California, hi to Evelyn Garcia, Tony De Los Reyes, Ashin from Greece, Katita Darl, GC Kim, nandyan din kasama natin si James Starter Moore, SP Aquino from Manitoba, Canada, hi to Amelita Iwasi, Shirley Esther, Conchita Laureano. Nandyan din si Mary Bangadon from Aringay, La Union. Hi to Emmy Mapalad, Lady Nets, and hi to Aspernito. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Alam nyo kasi, takot na takot yung mga yan. Takot na takot po yung mga yan kasi nga, any given moment, pwede maglaglag si Saldi ko ng kung saan nagsimula yung mali-maleta. And pag nagbanggit si Saldi ko kung saan nagmula yung mali-maleta, tapos sila dyan, sabi ko sa'yo. Tapos sila dyan. Kasi ako niniwala ako, hindi involved ang presidente dyan. Napakalabong involved po ang presidente dyan. Di ba? Siya kaya nagbulgar, siya kaya nagbulgar eh. Oo. Diba? So, ganun lang. Ang akin yung hinihintay ko, yung makita yung physical appearance ngayon ni Saldi ko. Para makumpara natin yung kanyang physical appearance ngayon doon sa mga pinalabas ng kabilang kampo ng mga video na part 1, part 2, part 3, part 4. Pag hindi po tumugma yung physical appearance ni Saldi ko sa makikita natin ngayon, doon sa mga video na lumabas, pinalabas ng ilang buwan na kalipas, paano yun? AI yun, AI yung may brown na jacket. Di ba? Oo, AI yun. Di ba? Yari sila dyan. Oo. So, may masisira yung may mga individual na masisira yung naratibo. Kung yung makikita natin na physical appearance ngayon ni Saldi ko ay kakaiba doon sa mga video na pinalabas ng kabilang kampo. So, tama. Yun na yun. Isa yun. Diretso lang natin. Nooy mga bata ni resigned Congressman Zaldico.
Na-trace namin itong si Mike Defensor kung na yung isang kotse na ginamit ng mga nag-press con ay naka-register sa kanyang pamilya. Tapos meron pa kaming ibang kinukuhang leads. Para kay Trillanes, isa ito sa dirty tricks para sa mistrial ng Crimes Against Humanity case ni FPRRD na ngayon nasa kalagitnaan ng confirmation of charges hearings. Sa dinami-rami Kasi pinantapat yan eh. Pinantapat ni Mike Defensor yan doon sa ICC para humupa yung ng ICC, di ba? Gumawa sila ng issue, di ba? Hindi ni Sarah. Sarah, kumain dyan. Ano ba natin? Talaga to si Sarah. Tontuwa ako sa pangalan. Sarah. Nagalit si Sarah na ano yung kaalyado niya. Nagagalit Di ba? Oh. Ayun po, yan ang ginagawa ni Mike Defensor dyan. Kita nyo, yung sasakyan ng asawa ni Mike Defensor, unang tinanggi niya. Wala akong kinalaman dyan. Nakuha ni Trillanes yung sasakyan nung naghatid. Putik. Yung plate number. Plate number. Labo ko. Oo. Kaya hayop talaga to si Mike Defensor. Nuknukan ng kahayupan to eh. Ganyan naman si Mike Defensor, dati pa yan eh. So talagang gawain na niya yan, no? Magtanim ng ebidensya, gawain na niya yan na katulad noon, no? Tinutulungan niya si Gloria. Ngayon naman ay siyempre, ang tinutulungan naman niya si Sarah. Kasi siyempre, malapit yan kay Gloria eh. So sino pa ba? Sino pa ba, no? Kahit na magmaang-maangan siya, alam na ng sambayan ng Pilipino. Wala na siyang lusot dyan. Siya talaga yan sa likuran. Oh, yan Yan po ang Trillanes versus Mike Defensor. Ngayon, dumako naman po tayo dito. Sandali lang. Operator ako ngayon eh. Operator. Yan, ito po. Ito po yung papakita lang po natin ang pagkakaiba neto si Ramil Madriaga at si Gutesa. Ito po, pakinggan nyo. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. putol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Gagi. Nangyari. Ka lang sa binabasa mo, huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Oh, dapat po ba yon? Kung ano lang daw yung nandun sa basahin lang. Ganun po ba yon? Ganun po ba yon? Tignan nyo mga DDS, mga kupal. Tignan nyo. Tama po ba yon? Isa kang senador, tuturuan mo yung witness mo. Kung ano lang ang nandiyan yan, yun lang ang basahin mo. Hindi po tama yon kasi po, dapat, kung talagang reliable ka, kahit wala kang script, wala siyang pakialam sa'yo. Di ba tama? Correct. Hindi, kontrolado eh. Kontrolado niya yung sitwasyon ni Peluca, Marcoleta, Pulgoso. Admin Rich. Ayan nga, kitang-kita, no? Kitang-kita na parang mas alam pa niya yung dapat na sabihin, no? Nakalagay sa affidavit. Parang si Marcoleta yata yung sumulat niya, no? At sa kanya nang galing kung ano yung dapat na sabihin nitong si Gutesa. Kaya dyan palang kitang-kita na natin na itong si Gutesa ay wala talagang credibility. Tapos yung kanyang pag-iwas, no, na tinawag siya ng DOJ, hindi siya pumunta. So doon pa lang kitang-kita na natin na yung kanyang purpose lang dito ay mag-drop ng name ni PBBM at saka ni dating Speaker Martin Romualdez. Pagkatapos okay na, at least na-i-drop na niya yung pangalan. At least, no, narinig na ng taong bayan na, si PBBM pala, si Speaker Martin Romualdez pala, no? So, yan lang ang kanyang misyon. Pagkatapos niyan, tago na siya. Kasi kapag siya ay tinanong ng mga senador,
talagang i-cross-examine siya, wala naman wala talaga siyang masasagot at magkakabuhol-buhol siya at talagang makikita ang kanyang kasinungalingan. Kaya talagang pinagtago na siya ni Defensor sa tingin ko. Alam nyo, madami kasing ni-name, madaming, yung sa si Gutesa, madaming ni-name drop. Yung kanilang pinansin ay yung pangalan lang ni dating Speaker Martin Romualdez at saka ni kung sino-sino pa. Except meron siyang name na binanggit. Parang slip of the tongue. Yung pangalan na Michael Yang. Remember ninyo yun? Michael Yang. Nagkamali siya doon, nagkamali. Nag-name drop po ni Orly Gatesa yung pangalan na yon at sinabi niya, delivered din sa bahay ni Michael Yang. Pero ayaw pansinin yun ng mga DDS na sinabi yung pangalan, nabanggit yung pangalan na yon doon sa Senado nung hearing ng Blue Ribbon Committee. Nabanggit po yung pangalan na Michael Yang. Pero ayaw, pilit nilang para bang wala lang, hindi nila pinapansin na nabanggit din yung name na yon. So, alam po natin kung sino si Michael Yang at yun na. Alam po na ayaw po kung pwede po i-erase na i-erase yon. Kaso nabanggit din So, ayaw po gumagawa lahat ng paraan ang mga DDS na hindi ma-remember yung pangalan na yon na nabanggit ni Orly Gatesa doon sa hearing na yon. Ngayon, ang news naman na nahuli na nga si Saldico. Hihintayin po natin mga kaibigan ang pag-uwi niya. At sigurado isasalang yan sa mga hearing. At malamang ibalik po ni Senator Ping Lacson yung sa kanya Blue Ribbon Committee. At yun nga, pagtatabihin niya kung maaari si Orly Gatesa, si Saldico, o sino-sino pa yung kailangan tanungin kung ano na nangyari sa flood control funds, na yon. Bakit ganon? So yun. Ang mga di alam kung saan nanggagaling. Nakita nyo ba yung bagong ginagawa na naman nila? Yolo. Ang ginagawa nila ngayon, binabaligtad nila ngayon na parang kabahan daw si BBM na mali. Ang sinasabi nila na parang may mga DDS katulad nito mga banatae na gawa na daw yung script ni Saldico. Nilaglag na si BBM 'di ba? Tapos ito naman si Harry Roque Chumuchupa, ang sabi niya, hindi daw nahuli si Saldico. Marunong si presidente, pusang nakabakla. Meron silang ginagawa ngayon na naratibo. Kung nakita nyo, nag-start ito kahapon, nagpapalabas po ng mga quote card, nagpapalabas ng isang write-up na tatakbo daw si First Lady Lisa Marcos sa 2028 bilang pagka-presidente. Nakita nyo yun? Hindi ko alam yun Kinakalat yan nila. Kinakalat talaga yan. Marami nga akong pinasa ko na po sa mga ipakailangan ipasa yung news na yon, mga pinasa mo na kay First Lady yan? Oo, sa First Lady. Si First Lady ang ginagawa na naman nila ng fake news na tatakbo daw sa 2028 presidential election. Tapos, nung kinall out sila ng fake news yon, sabi daw satire, sarcasm, at hinahanap ko, mayroon silang binanggit na isa daw cabinet, naging cabinet secretary na nagpangalan na Tony Cerilles. Hindi ko ma-remember kung nagkaroon po tayo sa gobyerno ng gano'n na pangalan na tawag ito na secretary. So, gumagawa na naman po sila ng fake news, pinapalakad na naman nila yung fake news, natatakbo daw bilang pagkapangulo si First Lady. Alam natin na hindi to totoo at ayaw na po ng first couple pag
alam namin na pagdating po ng 2028, bababa po ng maayos si PBBM at yun po ay matatapos na yung kanyang termino at magre-retire na po siya at yun, babalik na po sila sa kanilang pribadong pamumuhay, pribadong Tama. Yun. So, wag po kayo maniwala sa mga sabi-sabi. Ang First Lady po ay hindi po talaga politika na tao. Hindi siya politika, no? Hindi talaga siya. Hindi siya interesado po. Hindi po siya interesado. Ngayon, Napabait yan. Nagkataon lang po na siya po ay ang asawa ng presidente ngayon. Kaya po siya napilitan, naging publiko ang kanyang buhay. Nasa publiko po yung kanyang buhay ngayon. Pero once po na matapos na ang termino ni PBBM, babalik na po sila sa kanilang pribadong mga buhay. The end. Ito na yun. So, yung mga gumagawa yun na yun. Gumagawa ng kwento-kwento. Mabait yan si First Lady, idol ko yan eh. Hello, Ninang. Ninang ko yan eh, Ninang. Ninang ko yan, First Lady. Okay, ayan po galing talaga ni galing nyo talaga eh, no? Okay, dito naman po tayo, gumako po tayo sa ating next topic. Ito na po, dami natin topic Okay, dito na po tayo, mula kay Takeru Miyamoto. Ayan po, anong sabi? Bar exam result ni Sara 80%. Miriam Defensor, Santiago 78. Mas magaling pa pala si Sara kay Miriam Defensor. Ano masasabi niyo diyan? Yung sinasabi niya na 80% siya, no? Hindi kasi tumutugma eh. Yung 80% niya na resulta, hindi tumutugma sa kanyang, yung sa pananalita, sa kilos, sa gawa, kitang-kitang kabobohan, no? So, hindi tumutugma. Bakit nagkaroon siya ng 80%? Gayong kita mo naman, example, kapag tinatanong, ang layo-layo ng sagot. Diba? Pagkatapos, yung pandesal pa, naging palaman. Pagkatapos, palaman na pala ngayon yung, daing ba yun? So, ano yan, no? Ang dami-dami niyang talagang mga kapalpakan na kitang-kita natin na wala eh. Tapos kapag nagsasalita siya o mag-press con, may script. Hindi man lang makapagsalita, kahit greetings nga lang eh, may script talaga eh. So, yung 80% niya na yan, hindi siya tumutugma doon sa kanyang sa pinapakita niya, no, sa taong bayan. Kaya ako talaga, duda talaga ako dyan sa 80% na yan. Maaring tama talaga yung sinasabi, no, nitong si Ramil Madriaga na sinabi nung isang tao na itong kinausap niya, no, na kinausap siya na yun nga si Sara ay poor, no, in academics, pagkatapos ay bully pa sa school, no. So mas naniniwala ako doon kasi nakikita natin yung yung ginagawa niya eh. Katulad na lang ng pagbubugbog niya doon sa sheriff. Di ba bully yun? Yung kanyang pagsasabi kay PBBM, kay Elisa, kay Speaker Martin Romualdez na igaganon. Di ba bully yun? So, kita natin yung mga action niya, action talaga na violente, bully. Pagkatapos, hindi pa marunong sumagot, hindi pa marunong makipagdebate. Talagang wala talaga. Para kung titingnan natin, bobo, no? Bobo talaga. So, paano siya makakuha ng 80%, no? Paano ka makakuha ng 80%? Miriam na, 75. Pagkatapos siya, 80%. Hindi, hindi tugma, no? Sa totoo lang. Alam mo, ang pagiging abogado kasi hindi naman minsan nakukuha sa exam, result eh. Yeah. Ang pagiging abogado, kung saan mo sinasabuhay yung mga natutunan mo. Puta, tignan mo naman si Sara, English ng bobo, hindi niya alam. Diba? Kasi po, marami po lumalabas na nagkabayaran. Diba? Nagkabayaran po dito po sa exam ni Sara, ay sa ni Sara. Diba? At ate, ano masasabi mo dyan? May hahanapin lang ako. Hahanapin ko yung sinasabi ko.
Hindi ako maniniwala na 80% yan hanggat hindi niya pinapakita yung papel na nagsasabi na yan yung nakuha niyang grado. Tama. Kagaya No? ng sinabi ni Admin Rich, hindi halata yung 80 na yan. Pero despite that, 80% percentile kung makakuha ka sa bar exam, kumpara sa mga ibang, yung mga bar top notchers, maliit yan. Hindi naman talaga yan yung sukatan kung sa kagalingan ng pagiging isang abogado. Kung ano ang gagawin mo once ikaw ay nasali na sa roll call ng mga abogado sa Pilipinas, kung ikaw ay nag-practice, yun, doon man may makikita kung talaga bang 80% lang yung deserve mo yung 80% na yung kanyang 80% na percentile na pagpasa. Hindi talaga yan yung measure. Ang measure kung nag-practice ka, magaling ka, yung may mga kliyente ka, napanalo mo yung mga kaso ng mga kliyente mo, nag-practice ka, naging trial, naka-experience ka ng trial lawyering, litigation, corporate lawyering. Si Sarah po, hindi po naka-experience ng ganyan eh. Hindi siya naka-experience ng lawyer doon sa papasok sa trial court. Hindi po siya naka-experience. Ang first po na nangyari sa kanya, pagkapasa niya sa bar exam, ay naging isang staff po siya sa opisina ng isang justice, Yon. Justice Calejo. Yung justice. Justice Calejo, doon po sa Supreme Court, naging staff po siya doon sa opisina na yon. So, pagkatapos ng kanyang pagiging abogado, nakapasa siya sa bar, naging staff siya doon kay Justice Calejo, opisina. Hindi rin po siya nagtagal doon kasi pinauwi po siya sa Davao kasi nga papatakbuhin na siya ng kanyang ama sa papasukin na sa politika. This is 2000, let's see. Nakapasa po sa bar exam si Vice President Sara Duterte 2005. Ito, pakita ko. Ito po yung sinasabi ni ate. Para lang po malinaw, hindi po kami nag-i-invento rito, mga pusang ina nyo, Ito po, kung titignan nyo po sa Google, yung ni Sara, kung titignan nyo po sa Google ang credentials ni Sara. Oo. Ayan, kung titignan nyo po dyan, ayan, makikita nyo po dito. Ito her life is backdrop by her family's long story in politics and public service. Her socio-political acumen and leadership skills have been sharpened by the Duterte family tradition of working in the government and serving the people. Before politics, Sarah had a brief stint as a court attorney in the Supreme Court. Ayan court attorney in the Supreme Court. Naging court attorney po siya ng Supreme Court. Tapos ito po, ito pa. Marami to sandali lang. Para magkalinawan, ayan. She later took up a law degree from San Beda College but transferred to San Sebastian College, Recoletos, where she graduated in May 2005. Duterte passed the Philippine Bar exam. She then worked for a few months as a court attorney at the office of the Supreme Court. Associate Justice Romeo Callejo Senior. Yan. Oo. Yan po yun. I-google po kung si Romeo Callejo nung 2005 bar exam. Ano yung siya? Eto na. Ginugol ko na. Alam mo naman mabilis ako Eto na. Huwag ka. Relax. Eto na. At kung sino ba si Romeo Callejo? Si Romeo Callejo po was the chairperson of the Committee
of Bar Examiners of 2005. Oo. Ibig Yan, sabihin, Oo. ibig sabihin, siya po, bago siya maging empleyado ni Callejo, si Callejo po ang umawak sa bar examination ni Sara Duterte. Oo. Palakpakan! I-connect mo yan, Yolo, i-connect mo yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I-connect mo yan, si Callejo. Sige, go. Ikaw naman! Ikaw yung may ano dyan, ikaw yung may Google. Wala akong Google dito ngayon. Sige, i-google natin. Anak namin, talaga, sandali lang. Ano ang connection ni Romeo Callejo Sr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Go, go, go! Ano sila? San Beda College of Law yan, ha? Remember, saan po ba nag-graduate ng law si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sa San Beda College. Okay. Hanapin niyo yan. Yun. Tama, sinabi mo na eh. Sinabi mo na eh. Pakita mo. Sandali lang eh. Mabagal yung net ko eh. Sandali. Biography ba? Hawak mo ang hawak mo ang test paper ng bar exam. Ito Justice Callejo Sr. was later appointed President Rodrigo Duterte to a position in government. On June 28, 2017, he was appointed as Special Prosecutor of the Ombudsman for a 7-year term. Ayan ang niya sa Duterte administration. Tapos dadali lang. Hindi ko pala na-share. Ang hirap kasi pag Google eh. Ayan. Ayan ang Google. After passing the Philippine Bar Examination in 2005, Sara Duterte worked a few months as a court attorney in the Office of Callejo. Bar exam context, Justice Callejo Sr. was the chairman of the Committee Bar Examiners noong 2005 kung saan nakapasa si Sara. The same year, Sara Duterte passed the exam. Nagbayadan. Binayadan yan. Duterte, tapos nun, pagkabayad, syempre, inappoint si Justice Callejo. Yan ang lumalabas dito. Yan naman yung utang na loob. The Callejo connection, from a bar passer to Supreme Court royalty. There are always been a shadow over Duterte bar passing. Ngayon nga po, yung binayaran ni Sara Duterte. Diba? Yan nga po yung matagal na pala to, 2005 2005 pa tong article na to, talagang matindi lang po talaga. Ayan a Duterte brand palakasan long before the ink dried on the exam paps. And she claims the punchline, Sara, not a top notcher, not a high ranker, not even a footnote in the honor roll, somehow leapfrogs thousands of the new lawyers and lands directly inside the Supreme Court as a court attorney. Ayan nga po, matagal na po siyang issue. Ito pong post na to ay 2025 pa. Hindi lang po napapansin. Ngayon, binili lang po. Si Sara po ay graduate sa Recto. Pusang ina. Graduate sa Recto. My God. Ano masahe mo, Admin Rich? Kung siya'y napaghihinalaan na ganyan, no? Kasi syempre yung mga tao nagre-research, 'di ba? At katulad ng ginagawa natin ngayon, pinagtutugma-tugma natin, dinudugtong-dugtong natin. So, nakikita natin na may mga connection no? Yung kanyang kung saan kung saan nagtrabaho siya, yun pala yung humahawak, no? Nag-handle nung tungkol doon sa bar exam. Tapos may kaugnayan din sa dating Pangulong Duterte. Tapos kung titingnan din natin yung si Sara, pagdating sa talino ay wala, no?
Kaya itong 80% na to, tsaka isa pa ha, nasan ba yung nasan ba yung picture? May mga picture ba yan? Meron ba yang nilalabas ba niya yan sa social media niya, no? Yung kanyang yung 80% na yan, no? So dapat nilalabas niya yan sa social media. Kasi syempre kapag ikaw ay nakapasa lalo na 80%, dapat yan, di ba? Pinopost niya yan sa social media. Tuwan-tuwa siya dapat. Lalo na, hindi naman siya matalino, di ba? Ang balita nga Bobo yan! Oo. Ang balita nga, di ba, na-kick out yan? Na-kick out yan, di ba? Kaya nga lumipat yan kasi na-kick out. So, ibig sabihin, kung na-kick out siya doon, malamang, marami siyang mga bagsak, no? So, kaya hindi siya bubra. Tapos, nakapunta siya sa isang eskwelahan na maraming galamay itong kanyang itong kanyang tatay, no, na dating pangulo. Maraming galamay, maraming kakilala. So yun, doon nag-umpisa, no, na kung saan itong mga grades ni Sara Duterte ay talaga namang pinipix na lang, no, para talagang makapasa hanggang sa kanyang bar exam. So mas naniniwala yung mga tao sa ganong mga naratibo, no, kahit na hindi pa man talaga ito verified, no? Pero yung mga tao, kasi nag-aano tayo nakikita natin kung ano si Sara, kung paano siya magsalita, paano siya mag-isip. So, walang-wala talaga, no? Hindi talaga makikita sa kanya na siya ay nakapasa na as a lawyer, no? Parang malayo. Parang ano lang siya yung kanto girl, no? Na taga-suntok lang ng mga tambay. Sa pananalita ni Sara, hindi halata siya na abogado. Oo, hindi, diba? Sa pananalita ni Sara Duterte, sa totoo lang po, ako po hindi po ako nagmamayabang. Isa po sa mga ang English language. Hindi man po ako magaling magsalita ng English. Pero pa sa panunulat ng English, medyo yun po akin po ay meron po ako ikabubuga. Sabi ko, may kabubuga basta pag mag-i-English writing. So ang aking tingin kay Sara Duterte ever since po na sinubaybayan ko po yan siya, hindi ko makitaan yung level ng intellectual level na mabihasa siya sa English. Hindi po. Hindi ko talaga siya makita na English ang level ng kanyang English grammar, composition, construction, structure ng kanyang mga sentences. Wala. Para kang nakikinig po sa isang high school student or elementary student pag siya po ay nag-i-speech. True. As in, tama. totoo lang po. Okay, so nandyan din kasama natin si Hate ang panatikong stupid at bobo. Grabe yung name. Hate ang panatikong stupid at bobo. Nandyan din si Evangeline Borgonio, Johnny Esquerdo, Flaviana Avila, Hayun Azilam. Nandyan din si Gabriel Mendez, Delia Tesorio, Nympha Pitalgo. Nandyan din si Mercedes Integra, Wilma Caibel, Arnel Senior, Cathy Guevara, Renato Orlanda, and Haitzo Rino Limpoco. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Diyos, patuloy mo pong pagpalain at gabayan ang aming bayan at ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamon ng buhay. Bigyan mo kami ng pagkakaisa, katatagan at malasakit sa isa't isa upang sama-sama naming maitaguyod ang kapayapaan at kaunlaran. Naway ingatan mo at patnubayan si President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pamumuno. Bigyan mo siya ng karunungan, lakas ng loob at tapat na puso upang makagawa ng mga desisyong para sa kabutihan ng lahat. Ilayo mo kami sa kapahamakan at patuloy mong ibuhos ang iyong biyaya at proteksyon sa aming bansa.
Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.